Update sa security measures para sa traslasyon ng Poong Nazareno 2026 at pagbabantay sa Metro Manila kaugnay ng holiday season, ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Magandang tanghali po, Major Asilo. Major Asilo. Ayan, mukhang babalikan nagkakaproblema natin. tayo sa linya ng telepono. So, aalamin natin kung merong mga pagbabago dito sa ruta ng prosesyon ng traslasyon ng Poong Nazareno sa January 9, 2026. Kung Biyernes anong yun. security Ang challenge measures dyan yung kung gaano sa kahaba na naman. Kasi iba-iba, taon-taon, iba-iba yung sitwasyon Tapos yung sabi mo, security measures, kasi naalala ko, may isang taon na nag-cover ako na nawalan ng signal. So talagang nag-jam sila para hindi, dahil mga threats nga na may sabi may magpapasabog, ganyan. So doon sa area na lalakaran, yun, nagpatay sila ng signal ng komunikasyon. Okay, babalikan na po natin na mukhang nasa linya na ng telepono si Police Major Hazel Asilo. Ma'am, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am, at sa ating taga-subaybay, magandang tanghali po. Ma'am, kamusta po ang isinagawang final walkthrough para po sa nalalapit na Traslasyon 2026? Ano po yung mga huling update sa gagawin pong security measures na ipatutupad? Naging maayos naman po yung ating ginawang walkthrough at ocular inspection kanina. Layunin po nito na makita sa actual yung ating pong buong ruta mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church para po matukoy natin yung mga posibleng obstruction, ongoing roadworks, mga bottlenecks, ganun din po yung mga lugar na kailangan dagdagan ng crowd control at emergency access points. Katuwang po natin dito ang Quiapo Church at Manila Police District na nakatuon sa assessment sa kaligtasan ng andas, ng devotees, ganun din po ng ating mga responders. Ma'am, meron po bang pagbabago sa ruta ng prosesyon o dun sa crowd management plan kumpara po dun sa mga nakalipas na traslasyon? Sa inilabas po na impormasyon ng Quiapo Church para sa Traslasyon 2026, ang prosesyon po natin ay nakaset at inaasahang kapareho po na nakasanayang full route natin o yung from Quirino Grandstand pabalik po sa Quiapo. Kaya po ang focus po natin ngayon is mas pinaigting na crowd management at safety controls para po sa mga identified nating mga bottlenecks. Ma'am, ilang police at force multipliers yung nakatakdang i-deploy para sa Traslasyon 2026 at saang bahagi ng ruta sila pangunahing itatalaga? Kasi kung mga nakaraang taon, ganito ang bilang, ngayon po ba ay mas dadagdagan pa? Sa ngayon po, meron po tayong initial na 14,683 personnel mula po sa NCRPO. Kabilang po dito yung augmentation natin mula sa Region 3 at 4A. Ang pangunahing focus po ng ating deployment ay sa Quirino Grandstand or sa Rizal Park para po sa convergence at send-off area. Yung buong ruta po ng prosesyon, lalo na po sa mga bottlenecks at choke points, yung pong Quiapo Church vicinity or dun sa ating pinaka-critical crowd density zone at syempre po yung mga entry at exit points natin, ganun din po yung ating mga emergency lanes. Ma'am, paano naman po ninyo titiyakin ang mabilis na pagresponde sa medical emergencies, stampede o anuman pong insidente sa gitna ng milyong-milyong deboto? Ipapatupad po natin yung layered emergency response para sa manatiling mabilis po yung ating magiging pagtugon. Meron po tayong prepositioned na medical teams, may ambulances at strategic locations. At meron din po tayong cleared emergency access points na tinukoy po natin dito sa ating walkthrough kanina. Meron din po tayong dedicated na quick reaction teams na binubuo po ng ating mga police at mga rescues na nakastandby sa ating mga critical points. At meron tayong unified communication para po mabilis ang dispatch at rerouting natin. At kung sakali man po na mayroong mga ilangan ng police assistance, is madali po nating mapupuntahan. Kanina, ma'am, nabanggit nyo na tuloy-tuloy yung koordinasyon nyo with Quiapo Church. Paano naman po yung pakikipag-ugnayan nyo sa MMDA, sa Manila LGU, sa mga volunteer group at pati na rin po sa DPWH kung nakumpuni po yung mga lubak, yung mga butas po o yung bukas na manhole, pati na rin po yung iba pang daraanan po para matiyak po na maayos at ligtas yung prosesyon. Sa ating pong ginawang walkthrough kanina, nakasama po natin yung ating iba't ibang agencies na katulong po natin dito sa ating gagawing traslasyon.
nandun po sila para po ma-identify natin yung mga areas pa po na kailangan pa na magkaroon ng mga repair, alin po yung mga daan na kailangan pong i-clear natin mula sa mga sasakyan. So yung pong ating interagency at multi-stakeholder coordination ay patuloy. Sa mismong paghahanda pa lang po natin, gaya nga po nung joint walkthrough natin kanina, meron po talaga tayong direct coordination sa Quiapo Church na nandun din po sila kasi tinutulungan po nila tayo, ganun din po nagbe-briefing sila sa bawat segment na pupuntahan natin or yung mga daanan natin or yung mga stopovers natin. So, yung sa ating road readiness, obstruction clearing, crowd control requirements at emergency access is natukoy po natin dito sa ating ginawang walkthrough. Ma'am, bilang paalala po, ano po yung mga ipinagbabawal na dalhin o gawin ng mga deboto sa araw ng traslasyon para maiwasan yung disgrasya at kaguluhan? Para po maiwasan natin ang disgrasya at mas mapadali po yung ating crowd control, mahigpit pong pinapaalalahanan ng ating mga devotees na sumunod sa ipatutupad na restrictions ng organizer at kapulisan. Kabilang po sa karaniwang ipinagbabawal at mahigpit na kinokontrol sa crowd-dense events, ang pagdadala ng patalim o anumang uri ng armas or mga paputok at pyrotechnics. Siyempre po, bawal pong mag-join, bawal din pong sumali yung mga devotees or yung mga kababayan natin na nakainom or lasing. Pagbabawal din po yung ating mga illegal vendors, illegal vending sa restricted zones, at iba pang items na maaring magdulot ng peligro o makakasagabal po sa crowd flow. Sa mga susunod na araw po, maglalabas ang Manila Police District ng kompletong listahan ng mga bawal dahil maaari ito pong mag-adjust pa based po dun sa ating final threat and risk assessment. Sa ibang usapin naman po, ma'am, hihingi na rin kami ng update sa security measures ngayong holiday season. Ano-ano pong mga lugar sa Metro Manila ang inilagay sa heightened police visibility ngayon at bakit po? Sa ngayon po, naka-heightened alert po ang buong Metro Manila, lalo na po sa mga lugar na matao at mataas ang foot traffic tuwing Kapaskuhan. Gaya po ng ating mga malls at commercial areas, yung ating po mga places of worship, yung ating po mga simbahan, ganun din po sa ating mga transport hubs at terminals, ganun din sa ating mga train stations, at yung ating major thoroughfares at tourist at convergence areas. Ito po ay para maiwasan natin yung mga opportunistic crimes or yung mga krimen po na laganap lalo po ngayon na panahon ng Kapaskuhan para po mas maging mabilis yung responde natin at syempre po mas ramdam ng ating mga kababayan yung police presence. Speaking of opportunistic crimes, ma'am, may naitala po ba kayong pagbaba o pagtaas ng mga krimeng ito ngayong holiday season compared po sa nakaraang Kapaskuhan? Yes po, meron po tayong pagbaba ng ating mga focus crimes, bumaba from 294 po noong nakaraang taon is nasa 243 na lamang po ang insidenteng na itala natin or katumbas po ito ng 17% na pagbaba. Okay ma'am, mensahe o paalala nyo na lang po sa publiko para maging ligtas yung mga namimili, lalo na sa mga magla-last minute shopping at para naman sa mga bumabiyahe dahil pa weekend na at syempre doon po sa mga makikilahok sa mga aktibidad ngayong Kapaskuhan. Sa ating pong mga kababayan, atin pong enjoy ang diwa ng Kapaskuhan pero maging maingat po tayo. Iwasan po natin ang paglalabas ng malaking cash, gumamit po tayo ng secure na bag at bantayan ng gamit. Sa malls at terminals naman po, mag-ingat sa siksikan at huwag iwan ang mga bata o senior na mag-isa. Kung magbabiyahe po, planuhin natin ang ating ruta, iwasan ang madidilim na lugar at piliin ang well-lit at mataong daanan. Kapag may kahinanginala na lumapit po, ay agad po tayong pumunta sa pinakamalapit na pulis at nandiyan naman po ang ating mga pulis para po kayo ay bigyan ng agarang assistance. At sa mga major events po tulad ng traslasyon, tayo po'y sumunod sa mga instructions, huwag makipagtulakan at unahin po ang kaligtasan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.